Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Godofredo o mas kilala sa tawag na Gudo. Taong 1976, Kananga. Noong mga panahong ito, naninirahan malapit sa sentro ng bayan ng Ormoc ang pamilya ni Gudo. Pagbebenta ng mga gulay at prutas ang pinagkakaabalahan nila upang makaraos sa pang-araw-araw. Wala naman silang pagpipilian kundi gawin ang mga trabahong yon, lalo pat kung hindi sila kikilos, wala silang makakain. Panganay sa magkakapatid itong si Gudo. Dahil dito, siya palagi ang naging katuwang ng kanyang ama at tiyuhin kapag naglalako ang mga ito. Malapad ang bayan ng Ormoc, kaya kapag pumupunta sila roon, inaasahan na nila ang malayong lakaran. Hindi rin nila kinakalimutang magdala ng mga pataling, lalo pat may mangilan-ngilan sa mga taga roon ang likas ng mga kawatan. Kapag nalingat ka lang saglit, kung hindi paninda mo mawawala, paniguradong ang perang naliko mo ang kanilang makukuha. Peste at itinuturing na salot ang mga kawatan sa lugar, pero wala naman silang magagawa sapagkat kagaya nila hirap din ng mga ito sa buhay. Maaaring nyo lang ang nakita nitong oportunidad para mairaos sa kahirapan ng kanilang pamilya. Dahil dito, sa halip na kontrahin ng mga ito, pinipili na lamang nilang mag-ingat. Katagalan, may mangilan-ngilan na rin sa mga taong yon ang nakalapit loob ng tiyuhin niya. Magaling kasi itong makisama, kaya hindi na sila nagduda. Gayunpaman, nananatili pa rin silang alerto, lalo pat ang mga kawatan, mananatiling kawatan kahit pamilya pa man ang kaharap nito. Sa loob ng ilang taong pagsasaod nilang mag-anak, wala namang nangyaring kakaiba sa mga lakad nila. Bawat araw, ganun pa rin naman ang ganap. Pag-upo nila sa kanilang pwesto, maghihintay sila ng mga mamimili at pagpatak ng 11:00, ililigpit na nila ang lahat ng kanilang mga paninda. Yung nalikom nilang pera, isisilid nila sa kanilang taguan para doon na sa kanila paghatian. Kapag may pinapabili rin sa kanila, babawasan nila yon at ang ipapalit nila rito ay ang resibo ng kanilang pinamili. Yun kasi ang ginagamit nilang batayan para walang lamangan sa kanilang trabaho. Ang kaso lang pinuno, unti-unting nagbago ang kanilang sitwasyon doon nang may nanirahang isang matandang lalaki doon sa eskinitang pinagtitirhan ng mga kawatan. Kaya nila yun nalaman ng maaga ay dahil sa balitang inihayag sa kanila ng kaibigan ng tiyuhin niya. Akala nga nila walang kakaiba sa matandang yon. Pero habang tumatagal, napapansin nila ang pagbabago ng mga kawatan. Unti-unti na ring nawala sa mga ito ang ganoong gawain na parang meron na itong ibang pinagkakaabalahan. Di na sana nila papansinin ang ganoong bagay, pero dumating ang isang araw, nakasalubong nila ang matandang yon. Kung hindi nagkakamali si Gudo, tinatawag yon ng mga kawatan sa pangalang Manoy Himok. Unang tingin pa lang nila kay Manoy Himok, alam na nilang merong kakaiba sa matanda. Uugod-ugod man ang paglalakad nito, hindi kumbinsido doon ang tatay niya. Isipin niyo na lang, sa ganoong estado ng matanda, nakakalakad pa yon ng humigit 3 kilometro. Base sa kanyang pagkakatanda, nasa edad 90 anyos na ito, kaya para sa ganoong edad, imposible nang makapaglakad ng ganon kalayo. Hindi lang yon, napapansin din nila ang mga nangingitim nitong mga mata. Lahat din ng nakakausap nito, nawawala ng kakayahang tumanggi sa alok nito at sa nais nitong mangyari. Binabalot din ng katakatakot na presensya ang nilalang na kahit sa malayo talaga namang ramdam nila ang matinding kilabot na nagmumula rito. Isa yun sa mga basehan kung bakit hindi nila tinangkang lapitan ang matanda.
Subalit habang nagiging madalas ang kanilang pagtungo sa bayan, tila bang nagiging malimit naman ang pagsilay nila sa taong yun. Paminsan-minsan kasakasama pa nito ng kaibigan ng tsuhin niya kapag bumibili ng gulay sa kanila. Noong una, di naman nila yun pinapansin. Pero nang ipakilala yun sa kanila, unti-unti naman silang nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Pagharap kasi ng matandang yan, tumambad sa kanila ang maladyablong wangis ng presensya nito. Isa lang din ang nabanggit ng kaibigan ng tsuhin niya, at yun ay walang iba, kundi ang makiisa sila sa mga bagay na gagawin ng kanilang grupo. Bukod sa magkakaroon sila ng mga hindi pangkaraniwang abilidad, isa rin sila sa mga mamumuno sa bayang yon. Pagtatapat pa ng kawatan na, dahil sa kakayahan ni Manoy Himok, hindi malabong mabago ang kanilang mga tadhana. Mariin din itong inilahad. Kaibigan sila ng mga ito, kaya hangad nitong mailigtas ang kanilang pamilya. Kausapin mo ang mag-amang yan. Alam ko, Pulo. Sasama ka sa amin. Wika ng kawatan sa kanyang tsuhing nakasilay kay Manoy Himok. Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung nagpatuloy sa paglalakad. Maraming tao pa kasi yung pupuntahan para maisakatuparan nila ang kanilang mga plano. Hindi naglaon. Nang makalayo na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, minabuti naman nilang umuwi na. Habang binabagtas nila ang daan, rinig na rinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Yung tsuhin niya kasi, pilit nang hinihikayat sila na makiisa. Naniniwala kasi itong mabuti ang kahihinatnan ng plano ng grupo ng mga kawatan. Ngunit kahit anong gawin itong pangiengganyo, hindi yun sapat upang mahikayat ang kanyang ama. Kahit papaano kasi pinuno, may konting kaalaman din ng tatay niya pagdating sa lihim na karunungan. At ang kaalamang yon ang nagsasabi rito na hindi magandang hakbang ang pagsali sa grupo. Upang maiwasan naman ang matinding argumentong namamagitan sa dalawa, minabuti naman itong manahimik. Kahit anong sabihin ng tsuhin niya noon, hindi na yun sapat para mapukaw pa ang kaisipan ng tatay niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapagtanto naman ito ang ipinapakitang ugali ng tatay niya, dito na yun nagsimulang magalit sa kanila. Ayon sa tsuhin niya, wala naman yung ibang hangad, kundi ang mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, mas mainam kung magsasama-sama sila upang sa bandang huli, lahat sila'y maliligtas. Nang marinig naman ng ama ni Godot ang tungkol dito, hindi na nito naiwasang sumagot doon ng, "Salamat na lang, pero hindi mo mapapabago ang isip ko. Kung yan ang paniniwala mo, sarilinin mo na lang. Bahala na kami sa buhay namin. Unahin mo yang sayo." Matapos naman itong mailahad ang tungkol dito, agad naman yung nauna sa paglalakad. Sumunod na rin noon si Godot upang hindi na siya makarinig pa ng kahit na anong salita. Pagdating naman nila sa bahay nila, hindi nila inaasahang yun na pala ang huling pagkakataon na masilayan nila ang tsuhin niya. Sa paglipas pa ng mga araw, sinubukan nila itong bisitahin sa bahay nito, ngunit napansin nilang palagi na yung sarado. May mga tsinelas naman sa labas, ngunit kapag kumakatok na sila, walang sumasagot sa kanilang mga pagtawag. Napakatahimik sa loob nito, na kahit silipin mo, wala ka roong makikitang gumagalaw. Hindi lang yun, napansin din nila ang pagbabago ng presensya sa buong lugar. Akala nila hanggang doon na lamang ang kanilang mararanasan, pero pagbalik nila sa bayan, tumambad sa kanila ang napakaraming salot na dahan-dahang doong pumapalibot. Hindi lang yun, may mga pangyayari na ring naiuulat
ukol sa pagkakasakit ng iilang mga kabataan. May mga matatanda na rin doong sinasapian ng mga engkantong itim. May mangilan-ngilan na ring mga albularyong nagsialis dito dahil sa paghina ng husto ng kanilang mga karga. Isa pa sa mga ipinagtataka nila, hindi na nila makita ang mga taong yun. Sinubukan din nila yung puntahan sa eskinita nitong pinagtitirhan, pero wala na sila roong nadatnan. Bagaman nagbigay yun sa kanila ng matinding katanungan, minarapat nilang wag na munang pansinin ang tungkol dito. May isip kasi nila noon, maaaring may pinuntahan lang ang mga taong yon. Linggo pa ang lumipas, hindi pa rin bumabalik ang tsuhin niya. Dahil dito, nagdesisyon na silang kausapin ng mga kapitbahay nito. Nagbabakasakali kasi silang may nalalaman ng mga taong yon kung saan tumungo ang pamilya ng tsuhin niya. Pagtanong naman doon ng kanyang ama, nalaman nila sa mga kapitbahay nila na umalis siya ng 10 oras. Wala itong dalang mga gamit, kaya inakala nilang may pupuntahan lang ito sa baryo. Dagdag pa ng mga ito na, maging sila man, hindi inaasahang gano'n ang mangyayari. Yung iba nga sa kanila, napapaisip na ukol sa kalagayan ng pamilya. Nang marinig naman ng kanyang ama ang tungkol dito, minabuti naman nilang hanapin ang pamilya ng tsuhin niya. Maging ito man kasi, hindi maipagkakailang nag-aalala na para sa kalagayan ng mga ito. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, sinimulan na nila ang paghahanap. Kung saan saang lugar sila napadpad noon, hanggang sa marating nila ang kalagitnaan ng daan na nagdudugtong sa Karatig Bayan. Liblib ang lugar na yon, at sa abot ng pagkakatanda ng tatay niya, wala roong naninirahan. Ang kaso lang, pagdating nila roon, maraming bahay silang nadatnan. Napakaluluma na ng estado ng mga ito, at kung titingnan, aakalain mo talagang matagal na yun doon. Matapos naman nila yung masilayan, hindi kumbinsido ang kanyang ama ukol dito. Sa tinagal-tagal na kasi nitong dumadaan sa lugar, alam nito ang mga bahay na matagal na roong nakatayo. Dala naman ang kanilang kuryosidad, minabuti naman nilang pasukin ang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, pagtungtong naman nila sa bukana nito, tumambad sa kanila ang pamilya ng mga kawatan na kasalukuyang naghihimlas ng mga balat ng baboy. Habang kumakatay ng hayop ang mga taong yon, pansin nilang wala itong pakialam sa mga dugong lumalapat sa kanilang mga katawan. Basta ang importante sa mga ito, magawa nila ang kanilang trabaho. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa ikalawang bahay malapit sa kalsada, doon na nila nakita ang tsuhin niya at ang pamilya nito. Maayos naman ang kalagayan ng mga taong yon, pero ramdam nila ang kakaibang pagbabago nito sa katawan. Bagaman walang pinagbago ang ugali nito, hindi maipagkakaila nila Gudo na may mali sa mga taong yon. Sa pag-uusap naman ng kanyang ama at ng tsuhin niya, niyaya sila nitong pumasok sa bahay. Pagdating naman nila sa sala, napansin naman nila ang mga anak nito na abala sa pagkain. "Oy, tamang-tama ang pagdating ninyo. Kain na muna kayo. Gudo, maupo ka na sa tabi ng pinsan mo." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, napangiti lang naman siya habang sumasagot doong kumain na sila. Ang kaso lang, dahil sa pamimilit ng mga ito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pag-upo niya sa tabi ng pinsan niya, halos umusog ang sikmura ni Gudo dahil sa matinding pandidiri. Isipin niyo na lang, bukod sa napakadungis ng pinsan niya, halos mapuno na ang mukha nito ng mga tira ng pagkain. Yung karneng kinakain nito,
Dumudugo-dugo pa na parang hindi naluto ng maayos. Hindi lang yun, kakaiba rin ang baho ng sabaw, maging ang amoy na nagmumula sa kanin. Nang mapansin niyo ng kanyang ama, ito na rin mismo ang tumanggi sa alok ng tsuhi niya. Bahala na kung mabastusan ito. Ang importante, hindi sila roon makakain ng kung ano. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na rin silang lumabas. Bukod kasi sa napakabaho sa loob, halo-halo rin ang amoy. May mapanghe, amoy ng tuyong dumi, tugo, at kung ano-ano pa. Nagkalat din doon ang iba't ibang uri ng insekto, kagaya ng langaw at mga lamok. Ayon nga kay Gudo, hindi siya mabubuhay ng kahit isang araw sa bahay na yon. Pagbalik naman nila sa bakuran, niyaya naman yun ng tatay niya na umuwi. Kahit papano kasi, nagbabakasakali pa rin ito na baka sumunod yun sa kanilang gusto. Dagdag pa nito na, di hamak na mas maganda roon ang pamamahay nitong iniwan, kaya walang rason para manatili sila roon ng matagal na panahon. Subalit nang marinig naman yon ng tsuhi niya, agad naman itong inilahad na pansamantala lang ang pamamahay nilang yon, sapagkat ang totoo nilang bahay ay nasa sentro ng bayan. Naghihintay na lamang sila ng tamang panahon upang kunin ang dapat sa kanila. Dagdag pa nito na, may sapat pang oras sila Gudo upang magpasya kung sino ang kanilang aaniban. Mariin din itong inilahad na sa oras na pumanig sila sa puwersa ng mga ito, hinding-hindi talaga sila magsisisi. Matapos naman itong makapagwika, inabisuhan sila nitong kitain si Manoy Himok. Ang matandang yon ang magpapaliwanag sa kanila ng lahat. Nabanggit din ng tsuhi niya na sa sandaling sumapi sila roon, wala nang sakit pa ang pwedeng magpahina sa kanila. Sa lahat ng aspeto, magiging malakas sila at malalampasan nila ang abilidad ng mga pangkaraniwang tao. Dahil sa sinabi nito, alam na ng ama ni Gudo kung ano ang ibig sabihin nitong ipahiwatig. Gayunpaman, sa halip na makipagdebate ukol sa paniniwala nito, pinagsumikapan nitong manahimik nang sa gayoy hindi na lumawak pa ang saklaw ng pag-uusap nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng tsuhi niya ang kawalan nito ng ganang makipag-usap, nagdesisyon na rin yung manahimik. Hindi naglaon, nagpaalam na sila Gudo rito para makauwi na sa kanila. Paglayo naman nila sa lugar, tahimik lang naman nilang binagtas ang daan. Wala na rin sila noong pinag-usapan sa takot na baka may makarinig sa kanilang mga paksang tatalakayin. Pagbalik naman nila sa bahay, inabisuhan siya ng kanyang ama na hanapin ang mga taong ililista nito sa likod ng kalendaryo. Tiwala yung mahanap ito ni Gudo dahil na rin sa lawak ng kanyang nalalaman sa kanilang lugar at sa mga karatig nito. Ayon sa tatay niya, babalaan niya ang mga ito ukol sa binabalak na paglusob ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa mga oras na yun kasi, alam nitong yun lang ang makakatulong sa kanila. Nang marinig naman ni Gudo ang tungkol dito, medyo nag-alangan naman siyang sumunod. Bilang bata kasi, naniniwala siyang hindi siya magiging kapani-paniwala sa harap ng mga albularyo. Kapag gano'n ang naging tingin ng mga ito sa kanya, paniguradong magsasayang lang siya ng oras sa kanyang mga gagawin. Sa halip di na lumakad siya ng mag-isa, inabisuhan siya ng kanyang ama na sumama na lang sa kanya. Ang mga gagawin nito sa kanilang lugar habang wala siya, mainam na ibigay na muna niya sa kanyang mga kaibigan. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa opinyon niya, hindi na rin ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Kinabukasan, umalis sila sa kanilang tahanan para hanapin ang mga albularyo.
May kutob kasi silang mag-ama. Bilang na lamang ang mga araw bago sumapit ang paglusob ng mga ito. Sa loob ng 12 oras, walang patid ang kanilang naging lakad. Pagod na pagod man, pinili nilang magpatuloy hanggang sa kalaunay na ipaalam na nila ang kanilang mga pakay. May ilang mga nakinig sa kanilang pakiusap. May iilan namang hindi. Gayunpaman, sapat na ang bilang ng mga ito upang malabanan ang puwersa ng mga aswang na nagbabadyang manggulo. Matapos naman nilang gawin ang mga bagay na yan, nag-abiso ang mga ito sa kanila na pupunta sa kanilang lugar pagtungtong ng sumunod na araw. Mariin din sila nitong pinayuhan na wala silang dapat na ipag-alala. Ang pagkakatipon kasi ng mga ito, hindi nangangahulugan susugod agad ito. Kalimitan, inuunti-unti nila ang baryong pakay nila upang hindi yun magdulot ng kaguluhan. Sa ganoong paraan, mauhuli nila ang lahat ng walang kahirap-hirap. Nang marinig naman nila Gudo ang tungkol dito, pinili naman nilang sumang-ayon. Bagaman medyo dehado na ang kanilang lagay noon, wala silang ibang magagawa kundi ibigay ang kanilang tiwala sa mga albularyong yun. Sa paglalim pa ng gabi, nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa kalaunay na sipat na nila mula sa malayo ang kanilang baryo. Habang pinagmamasdan nila ito, wala naman sila roong nakikitang kakaiba. Ngunit paglapit nila, napansin nilang parang may mga dambuhalang nilalang ang umaaligid sa kalangitan. Maya't maya na rin ang pag-atungal ng mga aso sa paligid, dahilan para mapilitan silang magkubli sa mga damuhan. Gustong-gusto na nila noong umuwi, pero alam nilang napakalabo nito. Kung sakali man kasing mga silang dumaan sa baryo, hindi malabong dagitin sila ng mga nilalang na yon. Kalahating oras pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang may marinig silang mga sigaw ng tao. Pagsilay naman nila sa may gitnang parte ng baryo, tumambad sa kanila ang isang babaeng pilit na dinadagit ng mga nilalang na yon. Pagdating nito sa kalagitnaan ng himpapawid, parang kahoy nitong binali ang ulo ng babae. Dahil sa ginawa nito, agad naman yung ikinamatay ng kalunos-lunos na biktima. Akala nila hanggang doon na lamang ang makikita nila. Pero pagtungtong naman ng hating gabi, dumaan malapit sa kanilang pinagkukublian ang tiyuhi niya at ang asawa nito na may nanlilisik na mga mata. Sa bawat paghakbang ng mga ito, sinasabayan niyo ng mahihina nilang pag-ungol na siya namang hindi pangkaraniwan para sa tao. Maya-maya pa, nagsisulputan na rin ng mga alaga nitong sigbin na pumaikot sa kanilang kinaroroonan. Bawat isa sa mga nilalang na yon, patalikod kong maglakad na siya namang nagdulot ng pagkasindak sa buong kaluluwa ni Gudo. Halos gustong-gusto niya nang sumigaw noong mga oras na yon, pero pilit niya yung pinipigilan dahil alam niyang sa oras na makagawa siya ng ingay, yun na ang katapusan nilang mag-ama. Mabuti na lang mabilis namang nakalayo ang mga ito, dahilan para mapakalma na siya ng tatay niya. Bago sumapit ang madaling araw, halos nasa humigit 4 katao ang nasipat nilang pinagtulungang pasanin ng mga nilalang. Yung ilan sa mga taong yon, napansin nilang patay na, habang ang iba naman pilit pa ring lumalaban para mabuhay. Ngunit dahil sa dami ng mga nilalang na sumusunod sa mga ito, nasisiguro nilang tiyak na ang kamatayan ng mga taong yon. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito sa kinaroroonan nila, agad namang nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Pagputok naman ng bukang liwayway, doon pa lamang sila nagkaroon ng lakas upang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Pagdating naman nila roon, tumambad sa kanila ang nanay niya na nagwawalis sa bakuran nila. Nang malapitan na nila ito,
Dito nila narinig ang naging karanasan nito noong mismong gabi. Ayon sa nanay ni Gudo, may kumatok sa kanilang pamamahay magbabandang 12:00. Nagpakilala yun bilang tiyuhin niya at nagpupumilit itong pumasok sa bahay nila. Subalit, nung tinanong niya ito kung tao ba yun o hindi, wala siyang narinig na pagsagot. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon ng ina ni Gudo na wag yung pagbuksan. Kung hindi nyo kasi na itatanong pinuno, isa yon sa mga kahinaan ng mga nilalang. Kaya tayo nasanay magsabi ng tao po, sapagkat yon ang palatandaan ng ating pagkakakilanlan. Huwag niyong kakalimutan na sa ganoong aspeto walang kakayahan ng mga nilalang na ikubli ang katotohanan sa likod ng kanilang mga anyo. Simpleng tanong lang din yun, pero napaka-epektibo nito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng nanay niya, tanging pasasalamat lang naman sa Diyos ang nasambit nito. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman nilang inihanda ang kanilang pamamahay para sa nalalapit na pagdating ng mga albularyong tutulong sa kanila. Maging ang dating bahay ng tiyuhin niya, binuksan na rin nila para naman kahit papaano maging komportable ang mga ito. Sa pagsapit naman ng hapon noong araw na yon, dumating ang mga albularyo alinsunod sa kanilang pakiusap. Nasa humigit 8 ang bumisita sa kanila noon para sugpuin ang mga nilalang na kanilang isinumbong. Sa loob ng 1 oras nilang pagpupulong, mariin nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga nilalang. Natanong din ng mga albularyo kung saan namumugaran ang mga ito. Matapos naman nilang malaman ng lahat, agad namang naghanda ang grupo. Noon ding mismong gabi, nagdesisyon silang sugurin ang mga nilalang na yon. Para naman maisakatuparan ito, halos kalahating araw yung nagdasal para maihanda ang kanilang mga karga. Pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, alinsunod sa hudyat ng pinuno ng grupo, umusad ang pangkat patungo sa pugad ng mga nilalang. Isinama ng mga ito si Gudo at ang kanyang ama upang masigurong hindi sila maliligaw sa tatahakin nilang daan. Habang binabagtas naman nila ang kahabaan ng kakahuyan, napansin naman nilang tahimik lang ang mga albularyo. Pagdating naman nila sa lugar kung saan namumugaran ang mga nilalang, tahimik naman yung pinalibutan ng grupong hininga nila ng tulong. Nang masukol na nito ang lahat ng direksyon, sabay-sabay yung nagpakalat ng tigalpo at selyo sa hangin. Nang may isakatuparan na nila ito, kitang-kita nila Gudo ang mga aswang na nagkumpulan sa pinakagitnang bahagi ng kanilang pugad. Kung titingnan, may hahalin tulad mo yon sa mga isdang nahuli ng lambat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mga albularyong hindi na makakatakas ang mga ito, agad naman nilang binuhusan ng langis ang kanilang mga sundang, kasabay ng paglapat dito ng sigang nagmumula sa kanilang mga sulo. Pagapoy naman ng mga sandatang yon, mabilis naman nilang sinugod ang mga aswang. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding pagbabakas sa lugar na yon. Inabot ng 1.5 oras ang pakikipagbuno ng mga ito at sa huli nalipol ng mga albularyo ang lahat ng nilalang. Kasama sa mga namatay ay yung tiyuhin niya at pamilya nito. Upang walang makaalam ng tungkol sa pangyayari, inilibing nila sa lugar na yon ng sabay-sabay ang lahat ng labi ng mga aswang. Tulong-tulong din nila itong nilagyan ng sabulag nang sa gayoy kahit ilang taon pa ang lumipas, walang makakadiskubre sa lihim ng lugar na yon. Matapos naman nilang masaksihan ang mga pangyayari, nagdulot naman ito ng matinding pagkabahala sa kanila. Magmula noon pinuno, pakiramdam ni Gudo at ng kanyang ama, nag-iba na ang pananaw nila sa buhay. Alam niyo kasi, sa sandaling makasilay ka ng ganoong nilalang, mauunawaan mong walang halaga ang lahat ng panlupang kayamanan.
Magpahanggang sa ngayon, payapa pa rin naman silang namumuhay sa lugar na kanilang kinamulatan. Nag-iba man ang kanilang hanap buhay, ni minsan hindi nawala sa isipan nila ang kanilang mga nakaraan, lalong-lalo na noong maranasan nila ang panghihikayat ng mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang hirap ng sitwasyon nila Gudunon. Isipin ninyo, hinihikayat na kayo ng mga aswang. Masakit pa nito, tsuhin niya yung isa eh. 'Di ba? Paano na lang kung napagtripan talaga sila ng mga yon? Talagang isipin niyo yon na hindi na sila hinikayat, narekta na silang kainin. 'Di ba? Buti na lang talaga medyo kadugupan nila ng konti eh. Kasi kung sakasakaling hindi, malamang sa malamang wala tayong ganitong klase ng kwento. Pero alam nyo, yung nagbigay pukaw sa akin dito sa kwento na to, yung sinabi nila na kapag nakakita ka ng ganong klase ng nilalang, hindi mo na iisipin lahat ng panlupang kayamanan. Kasi nga, parang mabubuhay ka na sa takot eh. 'Di ba? Wala ka na lang ibang iisipin kundi iligtas yung sarili mo sa mga ganong klase ng nilalang. Masakit pa nito, nasa lugar pa nila. 'Di ba? Kaya ako, bilib ako sa tapang ni Gudo tsaka ng tatay niya. Ilo yung masasabi ko overall dito sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.